guys! Ay, good afternoon na pala. Ang sabi ni Willie Katindig, halatang di nag-aral about ng notice of disallowance. Mag-research muna mabuti bago mag-post. Ha 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 ha. Willie, ikaw, ano bang alam mo sa notice of disallowance? Na-try mo na ba na ma-visit ang COA Circular 2015-001? At mga guys, ano ba palang ini-expect ninyo after 180 days given to Sara Duterte to file an appeal? Nag-expect ba kayo na mabago ang 73 million na mabura, Willie Katindig? But anyway, we do have this live streaming that itong notice of disallowance kasi sa TikTok here, itong notice of disallowance is umay na ako na mag-explain about this. So, kung kini-question mo pa yung kaalaman ko, maybe you can check on more sa contents ko at sa uploaded video ko sa YT. Bago ikaw mag-ha-ha-ha-ha-ha na wala akong alam. Anyway, sweetie, to give you some kind of idea, ang 180 days given is not to change the amount, the disallowed amount, which is the 73 million. Okay? Again and again, hindi na yan mababago. Ang result na inaantay natin is whether or not the appeal of Sara Duterte, after 180 days, ay makitaan ng Commissioner in Bank ng COA. Take note, this COA is a quasi-judicial body. They have their own set of board na body na mag-determine whether or not yung apila ng Sara Duterte ninyo na makitaan ng good faith nung ginastos niya ang 73 million na hindi ayon sa mandato na napasok sa mandato ng confidential fund. Because, sweetie, Willie, ang 73 million disallowed amount will subsist in perpetuity. So, ang aantayin na lang natin after 180 days is whether or not the Commission in Bank ng COA ay makitaan ng good faith ang Sara ninyo na yung 73 part ng 73 million ay sakto bang ibinili ng tables and chairs na ipinamigay as parang a reward for medicine and food. Remember, a confidential allowance, a confidential fund can only be used sa mga intelligence purposes. And take note, antayin lang natin kung makitaan ba siya ng good faith. Pero, natarakan, stricken, boom, pikat pa rin ang Sara Duterte ninyo ng disallowed amount na 73 million. Pag hindi siya nakitaan ng good faith sa paggastos niya ng pera na yon, ibig sabihin, ibalik niya ang pera na yon. Dahil pera natin yon. Pera ko, pera mo, pera ng sambayan ng Pilipino. Gets mo? So,
Kung wala siyang maibalik, okay? Kung wala siyang maibalik, ibig sabihin, the Commission in Bank can now refer it to at maaari na silang magsampa ng kaso ng technical malversation. At huwag mong sinasabi ha na nasa pag-antay tayo ng finality ika nga dahil nasa Supreme Court na yan. The finality, wala yan sa Supreme Court. Dahil the only thing that the remedy na maaaring itanong ni Sara Duterte na makarating sa Supreme Court is to file petition for certiorari. Are you getting me? Now, wala ba akong alam? You can check this video out in my Wait channel so you can engage more and more. At medyo matanggalan naman really ang iyong hibang moments. By the way, I am Bruha.